Jake Ejercito sa nangyari kay Kian de los Santos, ang mali ay may bayad. Nag-post si Jake Ejercito sa kanyang Facebook page ng isang quote card na naglalaman ng mga huling salita ni Kian de los Santos, ayon sa mga saksi. Tama na po, may test pa ako bukas, ito raw ang huling sinabi ng 17 taong gulang na estudyante bago siya binaril ng mga pulis noong 2017. Kasama ng quote card. Nagbigay si Jake ng isang makulay na caption tungkol sa kaso ni Kian. Ang mali ay may bayad, at ngayon na ang singilan, ayon sa caption ni Jake. Ang pagkamatay ni Kian ay naging isa sa mga pinakamatinding isyu at kontrobersya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na sa kanyang kampanya laban sa droga. Ang mga testimonya ng mga saksi at ang mga kuha mula sa CCTV footage ay labis na nagtulak sa publiko upang pagtibayin ang mga alegasyon na hindi tapat ang pahayag ng mga pulis kaugnay sa insidente. Ang kaso ni Kian ay nagdulot ng galit at malawakang reaksyon mula sa mga tao sa buong bansa, na naging dahilan upang magkaroon ng malalim na diskusyon ukol sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao na naganap sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang mga saksi ay nagpatunay na si Kian ay pinatakas at pinatay, ngunit ang mga pulis ay unang nagsabi na siya ay nakipaglaban at tinangkang magtago, isang pahayag na kalaunan ay napatunayang mali. Ang mga pulis na sangkot sa insidente ay nahatulan ng pagpatay sa kanilang paglabag sa batas at ang kanilang ginawa ay naging isang simbolo ng pagsalungat laban sa mga pag-abuso sa kapangyarihan ng mga awtoridad. Ang buong kaganapan ay nagbigay daan sa pagsusuri ng mga hindi pagkakapare-pareho sa mga pahayag ng mga pulis at sa mga nahanap na ebidensya, na siyang nagpamalas ng malupit na pagkamatay ni Kian na hindi makatarungan. Sa mga oras na iyon, ang pamilya ni Kian at ang kanyang mga taga-suporta ay patuloy na nanawagan para sa hustisya, na nag-udyok ng mga protesta at mga kilos protesta sa mga kalye. Ang kasong ito ay nagbigay ng masusing pagsusuri sa sistema ng hustisya sa bansa, partikular na sa kung paano nakakaapekto ang mga aksyon ng mga awtoridad sa karapatang pantao ng bawat isa. Dahil sa malupit na sinapit ni Kian, nagkaroon ng malalim na pagninilay at mga pagkilos upang ipaglaban ang mga karapatan ng mga hindi makatawid at mahihirap. Nasa mga ganitong insidente ay madalas na nagiging biktima ng mga maling gawain, hindi lamang sa batas ng bansa kundi sa kabuuan ng lipunan. Muling binigyan nito ng pansin ang pangangailangan ng mga reforma at tamang pagtingin sa mga isyu ng hustisya at karapatang pantao. Ang mga sumunod na hakbang para sa pagyusig sa mga pulis na responsable sa pagkamatay ni Kian ay isang mahalagang hakbang para sa mga pamilya at mga kababayan na naniniwala sa tamang pagtrato sa mga individual, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng bansa at isang patunay ng patuloy na laban para sa katarungan at karapatan ng bawat isa. Sa kanyang post, ipinakita ni Jake Ejercito ang kanyang pakikiramay sa pamilya de los Santos at ang patuloy na pakikibaka para sa katotohanan at hustisya sa mga ganitong uri ng kaso. Ang pagkamatay ni Kian ay isang simbolo ng mas matinding laban para sa karapatang pantao at pagtutol sa mga kalupitan ng mga awtoridad.